naririnig natin, minsan nakikita natin sa harap natin. The other night, talagang nakita ko talaga sunod-sunod. Okay ka lang ko, dun. peace of mind, peace of mind. Kasi, pag wala kang peace of mind, ang papasok sa inyo, puros takot. So ngayon, puros takot, ma-stress ka, ma-depress ka. So ang mangyayari ngayon, ang ending mo, ano? Ang mangyayari sa'yo, rest in peace. Diba? Imbis na peace of mind, rest in peace ka ngayon. Kasi ang nangyayari, wala na, tumigas ka na. Kasi kung ano-anong iniisip mo eh. So ngayon, bilang isang anak ng Diyos, dahil merong peace, no? May kapayapaan, talagang tayo dapat yung maging ilaw sa paligid natin. Hindi pwedeng isa kang Kristiyano, ikaw pa yung kailangan ng Barnabas, dapat ikaw ang maging Barnabas. What is Barnabas means? Meaning encourager. Pag magpapasok ka sa company, all is well, God is with us. No? Yung tinitira namin sa hotel ni Labisha Corel, nakakausap ko yung mga kabayan doon eh. Wala. Talagang balisa. Diba? Takot na takot. So, tingnan mo ngayon yung katabi mo, kung takot na takot yan. Kunwari lang kung iniisip niyo ha, wala na susunod na. Alam mo, ang isip niyo, pag iniisip niyo, baka kunay mo ka na ng work, kunay mabawasan na. Okay lang yan, importante, hindi ikaw yung punteriya ng bomb. Diba? So, relax ka lang. Kaya andito tayo para magpalakasan. At alam nyo, ito lang sabihin ko. Lagi nyo tatandaan, no? Pag anak ka ng Diyos at pinagkatiwala mo ang buhay mo, ano man ang mangyari sa'yo, positive, negative, lahat yan may pahintulot ng Diyos. Diba? Lahat yan. Pero iba naman na yun kung may ginagawa kang kalukuhan, free will mo na yun. Diba? Minsan, dalawa lang yan eh, nakakaalam, diba? Si Taning at si Lord. Pero minsan, pwede rin naman na hindi na kailangan si Taning. Ikaw pa lang, sapat na. Ikaw lang nakakaalam eh, sapat na yun, diba? So, ibang usapan yun. So, ngayon, bago tayo mag-pray at mag-soaking, ihanda niyo ang iyong mga puso. Ano ang message ni Lord ngayon? Ilagay mo doon, sis, sa title niya. Ang sabi niya dyan is, here we go. Sana yan? Yan. Wala dito. Nag-cuscutting na rin siya. Yan. Mission, vision, provision. So, alam nyo, kung malinaw ang mission, malinaw ang vision, doon mo makikita yung provision. So, kailangan malinaw ang mission mo. Halimbawa, I'll give you example. Pumunta ka sa abroad, dapat malinaw na yung mission mo na mag-work, hindi magtatambay. Di ba? Nagtambay ka sa Dubai pa, sana all. Di ba? Mag-work, and then, ang vision mo, ang goal mo para magpatayo ng bahay kubo. Grabe, nag-goal ka na. Grabe ang vision na yan eh. Ang vision mo, tulungan ang family, mapaaral ang kapatid, at magkaroon ng bahay, in Jesus' name. Malang si Binto ngayon, pastor. Oh. Ngayon, gagawin mo yan, nakasama si Lord, makikita mo yung provision. Okay? So ngayon sa spiritual, bago yan yung pinaplano nyo na pang-temporary, dapat yung pang-eternal. So ano ba ang mission at vision ng mga anak ng Diyos? Kasi importante yan eh. Dapat kasi may tinatawag na clarity. Klaro sa iyo ang mission at vision bilang isang anak ng Diyos. Sabi ko lagi sinasabi ni Bishop to na hindi tayo pwedeng maging religious. Di ba? Pag ang pinasok mo kasi religious, wala yan. O, di ba? Christian ka ba? Yun, pag Christian, ang isip doon, religion, di ba? So, born again ka ba? Ang isip na bagong religion yan. So, pag tinanong ka, Christian ka ba? Hindi. Born again ka ba? Hindi. O ano? Buddhist? Hindi. Ang sasabihin mo, followers ni Jesus Christ. Yun, hindi religion yun. Di ba? Kasi, minsan wala ang isip na nila, puro sa religion. Hindi tayo, pag followers ni Jesus Christ, relationship yung pinasok mo dito. So kung may relasyon, iba yun.
Alam niyo, meron yung mga nagtutulak sa airport. Hinatid ko sila Bishop kanina. Marami nagtutulak. Tapos yung dinaanan ko, yung nakatulak, nakaganon, hinihintay niya kasi nag-iiyakan yung tinutulak niya. Iyak nang iyak yung mga kwan. Pero yung nagtutulak, wala. Parang robot, di ba? Bakit di umiyak? Siyempre wala namang relasyon dun eh, di ba? Siyempre, ang mahirap dun, nakatulak ka pero nakikiiyak ka, iba yun, iba yun. Hindi yun, di ba? Kasi meron din ganon, kasi yung tao na nagtutulak, emotional. Di ba? So minsan mahirap maging emotional na Kristiyano. Pero ang totoo niyan, pag may relasyon ka kay Lord, talaga, umiiyak ka rin, umiiyak ka sa mga kaluluwa, sa mga natatakot. Hindi yung andito ka nagsusugod ka, umiiyak ka kasi, bakit mo binawasan yung sa akin? Text naman ako, ibalik mo yun, hindi ganon. Magpasalamat ka pa din kasi yung iba tinanggal eh. Lord, bakit 50% naman? Parang, ano ba? Anong gusto mo? 50% walang work? Anong gusto mo? Walang work? O rin kang matamaan? Diba? So, kailangan magkaroon ka ng realization na may relasyon ka, may ama ka. Na hindi pa pwede na, parang, ikaw lang ba ang tao sa mundo at ikaw lang may problemang ganyan? Dapat kung ano na-experience mo, magpasalamat ka pa rin. Kahit mawala ang lahat, at least nakakahinga ka pa din. Amen? Amen? Hindi mo na, ayaw mo magsimba. Ganyan ka pala. Ang dami mong drama. Bahala ka. Kasi nga, ang pinasok mo, religion. See, pag ang religion ang pinasok mo, wala. Hindi mo ma-experience yung provision ni Lord. Hindi mo alam yung mission at vision ni Lord. So ngayon, pag may ganito, ayoko na mag-disciple. Like group na yan. Oh, mahirap yan. Diba? So, sa mga hindi nag-attend yun, amen? Sa inyo hindi ganon, amen? Okay, joke lang, baka mag-tip sila eh. So, tignan nyo to. Sa Pilipinas, ang population sa Pilipinas is 117 million. Kunti lang tayo, no? Sabihin na natin 120 in the coming months. So, ang na-born again daw, si Bishop kasi may census yan eh. So, ilan ang born again Bishop ako? 10%. So, ibig sabihin kung 12 million lang ang followers ni Jesus Christ, hindi pa sure yun kung genuine yun. So, kahit mag-baptize ka ng 5, 10, 30, 40 every year, wala yun. Kasi alam niyo kung bakit? Maraming, ilan ang lumalabas na bibig ibresikan? 4. Diba? O, kahapon lang, Saturday, may 2 lumabas na baby sa Waipan. Diba? Yung si Sis Michelle at yung asawa ni Brother Anto, si Rose. Actually, yung si Sis Rose, hindi pa niya araw yun na lumabas, nagmamadali yung baby. Kailangan lumabas na ako, kailangan marinig ko rin naman yung naririnig nyo. Wala sa uwas. Makulit talaga parang si Anto yun. Praise God, nanonood ko yun. Okay? So, tignan nyo, every second, 4 babies ang lumalabas. So, sino dito yung mga accountant? Ilan ang 24 hours? Ilan? Hindi nyo na alam. Diba? Sige. So, like, I think 36,000 a day lumalabas. Okay. So ngayon, imagine, ang namamatay din naman, mas marami isang araw, 150 to 170K. So ngayon, ang mission ni Lord, mag-win tayo. So ang pinakamasarap na pag-win, pag-invite ng kaluluwa, yung mga ganitong panahon. Hindi ito yung panahon na lutang ka o bano. Alam mo yung bano? Yung nakatutok na yung ring. Walang gwardya, kapos pa din. Yun ay tawag doon, bano. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bano. Diba? Oh, there are 3 kinds of Christian. Listen, 3 kinds of Christian. Valedictorian. Yung madaling ma-disciple, laging present,
nagbabasa. Diba? Meron naman yung middle, yung medyo ang hirap i-disciple. Ray Roper. Yung 2 years na, pa rin nag-i-invite. Bano yun, bano. Yung 2 years na, pag-pray mo, opening prayer, pagkain. So ano sa bano yun. Hindi nagbabasa. So saan ka dun sa 3? Sabihin mo sa katabi mo, valedictorian ka. Umamit ka, sabihin mo, liars to go to church. So tingnan nyo, hindi pwede mga kapatid. Sa panahon ngayon, kailangan lalo kang umaapoy. Kasi, hindi ka bano. Disciple ka eh. Pag disciple ka kasi, hindi ka nagdadrama sa ganito. Ito yung pagkakataon marami. Ito na, magla-life group leader na ako. Magdi-disciple na talaga ako dito. Isisend na ako ni pastor. Isisend na ako ng leader ko. Mag-start na rin akong 3-4 na i-disciple. Dati ikaw dinidisciple ng 10 years. Come on. Mag-disciple ka naman na ngayon. Grabe. Ang tagal mo nang nag-disciple, 10 years, ayaw mo pa rin. Saka na. Diba? So this time, kailangan magsama-sama tayo. Kasi, alam niyo, pagbasahin niyo Matthew 24, may isang part doon, sabi niya na ang isang sign na pabalik na is ma-share yung gospel. Sino mag-share? Alam ka naman si my friend. Diba? So tayo yung mag-share. So ngayon, pag gagawin mo yan, tignan mo, makikita mo yung provision ni Lord sa'yo kahit ganito ang sitwasyon. Alam niyo, ito testimony ko ha. Praise God. 1, 2, 3. 4 na leader. Andito ba sila? O andito, 1, 2, 3. Wala yung isa. Na-promote lang, wala na. Nag-increase sila. May bonus pa. Sa ganitong sitwasyon, bakit? Ganon pag isa kang sanga. Connected sa trubay. But even though, kahit connected ka sa trubay, kahit sanga ka, pwede rin mabawasan ka, pero on fire ka pa din. Amen? Hindi, wala akong saka na pag ibalik yung sahod ko sa ako. Soking dyan. Ako nagagalit na. May soking pa sa Tuesday daw. Eh, siyempre, wala dito nanonood. May soking pa daw sa Tuesday. Ay, di ba mahirap yun? Amen? So, kailangan tignan nyo Our topic for today is entitled, wala. At ito. Ikaw na list ko. Basahin nyo. 1, 2, 3. I dare you to arise and be on fire for Jesus. You need to arise and shine. No? Arise and be on fire. So ano ang yung acronym niya? Pag-aralin natin yung acronym. 4 lang naman yan, no? Number 1. Ikaw na sis, ikaw na. Nakakatisod to. Okay. Napakikon nga to. Yan. D. Yan. Number 1 is basahin natin. 1, 2, 3. Deepen your relationship with the Holy Spirit. Yan. Importante yan. Na lalong, yan, praise God, narinig natin. Nung last Saturday, grabe, nakailang message tayo. Lalo sa mga primary, 6 na message. Di ba? 10 to 10. Di ba? 12 hours. Ano, nakasalubong yung si San Pedro? Praise God. So, na-remind tayo at the same time ay praise God na ganitong sitwasyon may mga guest speaker na dumating na kung saan na-empower tayo. Oh yes. Na-realize mo na wow, blessed ka kasi una, alam mo, ang pinaka-importante sa ganitong sitwasyon, number 1, meron ka talagang relasyon sa Panginoon. You have intimate relationship with the Lord. Kasi, ngayon, for you na lumalim yung relationship mo sa Panginoon, sa Holy Spirit, kailangan mo dito yung word na self-discipline. Self-discipline is essential for every believer. So, we must ask ourselves, and kumusta? Na nagkakaroon ka ba ng self-discipline? Sabi ko, it's a privilege. Nung last week, papunta sila sa Spain.
sina Bishop, na stranded sila 2 days. Kasi nga, eksakto naman, may pumutok doon sa kwan eh. So na-stranded sila. Sabi niya, Julius, andito kami sa kwan eh, sa disyerto. Doon pala sila sa Mactum naglanding. Tapos na-stranded sila ng 2 days. Libre naman lahat. Kakasama kami. Tapos, natanong ko yan kay Pastor Geraldine. Kasi maalala ko noon, nung nag-preach siya ng 2016-17 ba yun, memoryado na talaga ang versikulo, ang chapter, buong Bible. Sabi ko, Pastor, paano mo ginawa yun? Kasi kung wala talagang kailangan ng self-discipline. Di ba? Pagalitan nga ako eh. Pagalitan ako kasi sabi, ano ba naman yan? Hindi niya pa mailagay yung migit, tamang ganito, ganyan, sabi niya sa akin. Lahat, ako napagalitan lahat, yung mga kagagawa niyo na Saturday. Sinadya ko nga matapos yung praise and worship kasi baka may makita nun, ako na naman eh. Diba? Pati microphone talagang, ako sabi ko. Binila na nga natin ng bago para hindi ko eh. So, Saturday mag-usap tayo, okay? Sabihin mo na tayo, sabihin mo na tayo. Sabi niya, kailangan mo dyan ng self-discipline. No? Sabi ko, 58 ka na, pastora, pero sabi mo nag-aaral ka ng doctorate, yes. Sa oral, ano yun basta sa Amerika. Tapos ang tuition niya is $8,000. Ang tuition niya yun, every semester. Hanggang na nag-aaral. Self-discipline yun eh. Sabi niya, alam mo, ang Bible dapat, alam mo yung ibang religion na tumension, memoryado nila yung book nila. Tapos, tayo, Jesus wept na. John 3:16. Yun lang. Kasi walang disiplina eh. Ngayon, magtataka ka, hirap ang buhay mo. Kasi kung talaga lumalalim ka at kuhan, dapat ang salita ng Diyos, ang Bible, lalo sa panahon ngayon, aba, seryosohin mo. So, by the way, may Bible ba kayo? Saan? Okay, sa bahay. So, okay, tignan nyo. Kailangan may Bible talaga. So ngayon, tignan nyo. It's very important kasi pag walang disiplina, yun talaga, yung sabi ni Bishop Corel. Ano yung sabi niya pag walang disiplina? Bye. Diba? Pay. Tapos, dahil, work. May dagdagan ko yun. Dahil pagod ka na, ang mangyari na sa'yo, rest. And then rest in peace. So please lang. Kailangan may disiplina. Sabihin mo sa katabi mo, may disiplina. Amen? Kasi, alam mo, pag wala kang disiplina, makaka-experience ka ng ganito. Spiritual coldness, offense, sin, no vision. In short, lack of discipline, galing lahat yun eh. Lahat ng nabanggit ko dahil sa lack of discipline. Di ba? So, bilang isang anak ng Diyos, kailangan marunong po tayo. Of course, lagi kong sinasabi na ang isang problema din, kaya tayo nagkakaroon ng problems sa tatlong P yun eh. Nagkakaroon ng people, profit problem pag wala kang malalim na relasyon. Diba? So kailangan, para for us na maka-experience man tayo ng ganito, kailangan lumalim tayo sa Panginoon. And why? Bakit tayo lumalim sa Panginoon? Kasi sa panahon ngayon, we must be prayerful. Sabihin mo sa kapatawi, you must be prayerful. Alam mo, ito nga, sinong magpe-pray sa nasa paligid natin? Kung tayo mismo ay sa sarili pa lang natin, sa sitwasyon pa lang natin, natatakot tayo. Di ba? Tapos sabihin ko ng nanay mo, uwi ka na, anak, uwi ka na. Hindi kasi missionary ka dito, huwag kang basta-basta umuwi. Amen. Sabi ng nanay ko, uwi na daw ako. Tapos sinabi ko sa group, uwi daw ako, sabi ni mother. Sabi ng kapatid ko sa Abu Dhabi, ba't ako hindi pinapa-uwi? Siyempre, amen? Favorite, di ba? Pero hindi. Imagine, uuwi ako, iwan ko kayo. Di ba? May ganyan eh, yung mga pastor umuwi eh. Iniwan eh. Pero siguro next week na lang. Amen! Joke! So kailangan na tayo maging prayerful. Bakit? Tignan nyo to. Sabi niya sa verse, ilagay mo sa next slide.
Basahin natin. 1, 2, 3. Romans 8:26 says, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Ayan, too deep for words. So, anong ibig sabihin pag intercede? Means, bring our needs for us. Salamat sa mga mother natin, intercessor at mga leaders na ang mga prayer nila yung through online sa Zoom every Friday, pero consistent sila. Nagpipray sa atin. Salamat sa buhay niyo, hindi ko man kayo napapasalamatan lagi. I know you guys are praying for your pastors, church, kasi backbone ng church yan. Pero importante talaga yan. Kailangan nagpipray ka. Punta ka sa hospital, mag-pray. Mga kapatid dito, pumupunta sa hospital, I pray na consistent yan. Paalala ko tuloy si Joshua Paul. Sino nakikilala kay Joshua Paul? Si Prophet Joshua Paul. No? Sa India, taga-India yung prophet. Pupunta sa hospital, pinagpipray niya yung mga pasyente. Lahat ng pinagpipray niya, the next day, namamatay. So ang ginawa ng mga doktor, pinaalis siya kasi nawawala sila ng business eh. Namamatay eh. Pero alam mo, ganda nun kasi pinagpray niya, pinatanggap niya, the next day namatay, na-save sila. Diba? I'm not saying na yung pagpipray niya sa hospital, the next day mamatay, pero at least, that's part of our mission. Diba? Klaro yun dapat. Kaya nga maganda yung pinasok nyo na ang hospital, yung mga leaders dito na to mention. But please, you guys, if you want to join with them, contact Brother Eric, yan, Sis RB. Para pumunta kayo, mag-pray kayo, makita nyo kung hindi pa marunong mag-pray. Then, Lord, thank you for this food. Ano, kakainin ako? Diba? Kasi, yeah, of course, there are times that we do not know how to pray. But the Holy Spirit intercedes sa atin. Naunawaan ko na bago ka paano kasi we came from our old faith na nagpe-pray tayo pero sa isip lang and then, amen. Ganun lang, amen? Yun kasi, hindi nasada yun eh. Di ba? Tawa ka ng tawa dyan, ha? Pero, number one, ikaw na naman iiyak din mamaya. So, tignan mo. Nasanay kasi tayo, pero ngayon, bilang isang Kristiyano, anak ng Diyos, kailangan let us use our lips because that lips, that mouth is anointed. Amen. That whatever you declare, something is happening. Amen. Magkaka-work ka. Magkaka-boyfriend ka in 10 years. Be healed in Jesus' name. Amen. Kasi anointed yan eh. So kailangan marunong ka na mag-declare kasi imagine kung naging ang hirap. Parang ito lang eh. Ang pagpe-pray, pagbago ka, naunawaan ko, pero simple lang yan. Parang nakikipag-usap ka lang naman sa tatay mo. Pa, yung sapatos ko, pambili, di ba? Pa, damit ko. Gano'n lang naman yan eh. Ba't hindi mo masabi kay Lord yun? Bakit hindi? Lord, kasi nga naging religious ka kasi. Akala mo kailangan mayroong pattern, may settings. Hindi. And then, eventually, kaya kailangan, kailangan lumalim ka sa yung relationship mo sa Holy Spirit kasi the Holy Spirit is with you. The one who is in you is greater than who is in the Lord. What is that? The Spirit of God. So ngayon, gusto niya na kailangan may gawin mo ring action, ano? Pero makita mo. So, pag lumalim ka ng lumalim, yun, mag-speaking tongues ka na, but that's another story. Pero makita mo. So, sometimes hindi natin kuhan, pero one of these days, makikita mo as you go on maging lifestyle mo. Okay? So, siguro naman, natutunan natin yung narinig natin last Saturday. I believe, nag-altar na tayo. Sino nag-altar? Nag-start nag-altar. Amen. Diba? Oo, Pastor, gumawa kang kandila eh. Sino nagsabi dyan kailangan may kandila? Oo, may atang pa, may pagkain. Mali ata, may altar. Walang ganun ha, walang pagkain ganito. Tapos, alam mo, matagal kong kinabi talaga to. Meron pa ako isang grocery. Ay! Ito, na-meet niya si Prophet Joshua Paul, yung nagpipray na namamatay. Na-meet niya. Ito, true story to. Yung pinsan ko. Kumain kami, rinopisa niya.
Ang sabi niya sa kanya, you have 4 rosary. Nagulat siya. Bakit alam niya may apat? Hindi ko rin naman alam na may apat na rosary. Hindi ko sa lumay. Iwan ko siguro yung isang rosary para sa demonyo, sa ganun. Yun, siyempre, all faith natin eh. Pero nagulat ako, alam niya may apat na rosary yung sinurrender niya. Baka 5 pa yun. Baka may joke lang. Sino dito, oy, tanggal niyo yan. Okay? Kung may kwan yan, kung may karga yan. Kaya, nagkakaroon ka ng takot. Baka kung, ayan, may spirit yun. Baka nag-altar nga kayo na misinterpret nyo pala. May kandila. May cornbake pa nga. Kasi ang dami mo cornbake kasi siyempre nagpaling bayan ka, di ba? Baka yung iba nilagay 5.5. Hallelujah. Hindi ka alam! Ang naloob. Pag sinabing altar, meron kang room doon na doon ka talaga. Direct yan. Ipag-usap kayo Lord, hindi kung ano-ano pang mga wala, gusto yung kandila. Wala na kandila. Amen. Pinaklaro ko lang to kasi naka-experience ako eh. Tinuro ko yung altar. Pastor, ginawa ko na yung altar. Hayo sa Susana. Wala ko sa partition ako. Yan, kumuha na rin ako ng kandila. Gusto yung pangalanan ko? Go, go! One time, Pastor, one time. Harap na mali ata yung pagkasabi. Wala akong magsasabing bili ng kandila. Sister Risa, karami ang kandila, di ba? Sister Risa, pumili na maraming kandila eh. Sabi ko, sis, bakit ka kandila? Ipiplate siya daw sa AGR. AGR? Ano? Di parang, di ba, from darkness to light, Pastor? Sisindihan daw doon after ng closing na AGR. Masusunog. But anyway, that's another story. Ayos naman yung pan. Pero sa susunod, huwag na kandila, no? Gawin mo na lang magkain. Okay. Ano? Andiyan tayo sa Romans 8:26 pa na yan. So tignan nyo! Kasi hindi pwede kasi na hindi ka matuto. Ngayon, alam mo, napaka-importante po na matuto tayong mag-pray sa panahon ngayon. Kaya hindi tayo nag-pray, alam niyo kung bakit hindi niyo alam. Basta sinasabi niyo na lang, Ama. Ama. Ama, hindi ko na alam ang itutuloy ko. Ama, basta bahala ka na sa akin, Ama. Hindi ako makatulog, Ama. Ganun na. Kasi kailangan marunong mag-pray. That's why, go sa training, tinuturo yun sa training, di ba, Batch Joe? Opo. Turo ko yan, maliwanag yan. O, walang kandila doon. Tapos, tignan mo. Tinuturo paano mag-worship. Kaya na itataas yun ang kamay nyo. Dati ganun lang, di ba? Dati nakatungangan ka talaga. Ano ba? Walang ganun. So ngayon, it's very important. Kasi, as we know that we receive the power of the Holy Spirit. Okay? Okay. Number 2, ano yung kwan? Actively and boldly share the Word of God. Yan! Importante po yan. Okay? Kasi, imagine, we baptize 10, 20, 50 people. Pero still compare mo naman sa mga lumalabas na imagine 3, yun pala, per day. Ito matindi pala to, mas marami pala ang lumalabas. Per day, sa 4 sikan, 4 babies. Per minute, 250 babies. Per hour, 15,000. So in one day, 362,000 babies pala. So kalahati lang pala yung namamatay per day. Kaya pala padami ng padami ang tao sa Pilipinas. I remember 2006, if I'm not mistaken, like 80 million. Ngayon, 117 million na. Lalo dun sa Cebu, marami dun. Imagine. Parami ang lumalabas, kalahati lang namamatay. Ano Pastor, gusto mo mamatay 360? I'm not saying that, but please, ibig sabihin, dumadami at dumadami ng kaluluwa, tapos isa kang Kristiyano, hindi, importante na siya ako. Bahala sila sa impyerno na lang. Sa hindi pwedeng gano'n. Now, the truth is, number 1 na gagawin mo. Number 1, for you to share the gospel, to share the word, number 1, kailangan yung intimate mo through prayer. Ito sabihin ko, hindi pa pwede
nag-worship ka dito, nagpe-preach ka, nagsishare ka ng evangelism, pero sa prayer pa lang, hindi ka marunong. Ang galing mo mag-share. Brother, accept the Lord, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, ang galing-galing, no? Memoryado, na-aamis yung pan. Yung sinisiran mo, namamatay ka rin. Accept the Lord Jesus Christ. John 1:12, as many as receive Him today, we give the right to become saved. So, ito na, naamis. Now, you need to accept. Paano pala yung prayer of acceptance na yun? Receive! O, ganun na. Dapat yung prayer of acceptance, iisa yun eh. Kaya sinasabi ko, leaders, ito na lang. Nakuha ko yan kay Reinhard Bonnke. Diba? Heavenly Father, I come before you. Memoryado ko na yun. Imagine, 20 years naman ang ginagamit ko. So dapat, doon pa lang alam mo na yun. By heart na yun. Tapos dapat English. Kasi paano pinapatanggap mo, British? Hindi, wala na. Ay, Ilocano or ano. O, di ba? Paano kung si my friend? O. So English para pang international. Amen? So kailangan, we need to share that. Bakit? Tignan nyo, next verse. Sabi niya, the harvest is plentiful. Oh, totoo yan eh. Sabi niya dito, ministry is defined as work. Jesus encouraged every disciple to work because the harvest is plentiful. Marami kapatid. Ang dami talaga na kailangan siya natin. So this one, ito yung pagkakataon natin. Kaya nga sabi niya sa Matthew 16, go next, sabi niya, next slide sis, and He said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. So hindi lang si Brother Herbert go. Hindi lang si Bongo. Lahat tayo. Go. Hindi, si Herbert go lang yun. Go! Go into. Si Herbert go lang yun. Tayo yun! Hindi lang sinapan. Let us share. Okay? Kasi mahirap yan eh. Pag hindi tayo mag-go, wala. Marami talagang mapapahamak. Kaya this time, wala na tayong dahilan. Inaalam ni Lord, alam niyo po ba, yung pinanggagalingan ng pumuputo, marami nang nabuborn again at nagkakaroon ng revival ngayon. Hallelujah. Milyon ang nabuborn. Kaya sabi ng mga born again nun, more. Kasi, it will come to pass naman talaga eh. So grab the opportunity. Kasi alam niyo kung wala na naman ganito, relax na naman mga tao. Alam niyo sa hotel, nagtatrabaho doon, isang agency, sa Fridays, may Fridays doon. Mga Pilipino, dami daw nakatambay doon sa kwan. Accommodation nila, hinihintay na lang na ma-repatriate nila sila. Buti na lang kami. Sinisiran ko sila, makikinig talaga sila. Bakit? Bakit? Puro stocks. So madaling mag-win. Ikaw, anointed ka, may espiritu ng Diyos. Alam mo nang kasama mo sa bahay. Nadidepress na ako. Sige na, tuloy mo na yan. Mas na, mahal tayo ng Panginoon. Simpa ka. Diba? Para at least na yung simpleng tapik mo lang, i-anointed yung kamay mo. Huwag mo naman tapikin na mo yung adobo para isang tapik lang, iba mag-feel nila. Iba to. Kasi may presensya sa kamay mo eh. Wala kahit ikaw eh. Mahal mo, takot na takot ako kanina eh. Nako naman. Sumasabay ka pa. Kaya andun ka sa bahay para maging ilaw. Amen? Na yan ang purpose para mabulagin. Dalhin nyo kasi magkakaroon tayo ng resurrection Sunday, Saturday. Magdala tayo Lahat tayo dito, pati yung nagla-live. Okay? Isang kaluluwa. Kaya ba? Kaya? Okay. Kasi para kay Lord naman. Sabi niya, next verse, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Yan. Hindi ka talaga mahiya dapat sa gospel, sa good news. Kasi, bakit hindi ka mahiya? May espiritu ng Diyos eh. Sabi niya, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first and also to the Greek. Ibig sabihin, kapatid,
Lahat kahit sino masisave kung maniwala sa salita ng Diyos ang good news. Gospel or good news. Who is the good news? Jesus. So now, imagine, hindi mo masabi yan. Kasi nga una, balik ka dun sa number 1. Walang intimate na relationship kayo. Di ka nag-i-intercede, di ka nag-pray. Wala kang lifestyle, wala kang altar. Mahirap po. So kailangan po, stop. Alam mo, si ano yun? Saan na yun? Si Billy Graham. Ang ginamit dyan is si si Pastor Mordecai Ham. Isang lang yun Isang altar call yun, pumunta si Billy Graham. Maraming hindi nag-respond doon. Maraming hindi naniwala. Pero siya naniwala, tignan mo naman, milyon-milyon ako. Hindi mo alam kung yung na-invite mo sa Saturday, i-invite mo in the coming weeks, in the coming months, in years, magiging Billy Graham yun. Praise God, ikaw ginamit, hindi ka makakalimutan nun. Iba kasi yun Yung pag ginamit ka, yung kinipinto ko lagi. Kung makita ko talaga si Len, kung makita ko yun, aabutan ko tayo talaga yun. Yung talagang yung love gift na may stroke siya. Pwede na ba yung 10,000 sis? Ito. Siyempre. Siya ginamit Sabi ni Bishop Coril, alam mo bro, may nag-aaway sa car wash. Pilipinas, 12 years back. Siniran ko sila. Ngayon nag-aaway silang mag-asawa. Yung nanay nila, kasama, nanay ng lalaki, yung biyanan ng babae. Sinira niya ng gospel sila. Yun palang biyanan niya, milyonaryo sa Tagaytay. So nabunagin sila. 12 years yun Ngayon binigyan sila 7 hektar. Dahil lang dun sa gospel na yun. I'm not saying na gagawin nyo dahil sa pera, pero ganun ang provision ni Lord pag gagawin mo yung mission at vision ni Lord. Of course, you're not doing because of money. Pero normal na lang ang provision ni Lord pag gawin mo yung mission at vision ni Lord na klaro. Amen? Ano yung ginawa mo si Siloam? Yung ginawa mo sa mata mo? Sabi mo sa katabi mo, magpalisik ka. Parang hindi pa klaro By the way, magpapalisik na rin ako. Tignan nyo, wala Parang kung kayo, parang hindi ko mamukha. Kung makita ko, klaro. Di lalo pag lisik to. Baka yung ganda nyo na nakikita ko, pag wala, baka kalahati pa lang yung nakikita ko, gwapo nyo na to. Baka pag magpalisik ako, ang tingin ko na kay Eric, Richard Gomez na. Kaya kayong mga babae din, magpalisik kayo para makita nyo talaga kung gwapo sila. Amen. Tara ba tayo po yung mag-start? Tignan nyo, suking nakalimutan ng piano. Dalawang nakalimot, isa either si Michael, si Eric. Di ba? Pero praise God, inaanak. Hindi, iayos mo na. Kasi pa mag-soaking na tayo. Dumating ka na Iayos mo na. Okay? Ikaw na hinihintay kaya tinatagalan ko Okay. Last. Next. Receive training in mentoring. Yan. Alam mo po ang mentoring sa isang Kristiyano, lalo sa panahon, alam mo sabi, bro, ang lahat ng naka-G12 na nagpapaminto, lumalago. Totoo po yun Kasi, nung nawala ako ng 4 years kay Bishop, hindi lumago yung church Kasi nga, walang nagbiminto sa akin. So ngayon, maunawaan natin, sabi nga niya, bro, yung mga materials mo na ginagamit mo, expire na yan. Bigyan kita ng bagong material. So praise God, aaralin ko ng 2 weeks, ibababa ko sa inyo. Sabi ko, old na pala yung materials, kaya pala hindi nag-grow ang life group, hindi nag-grow yung karamihan na leader kasi ako mismo, kasi expire na pala. So ngayon,
Importante ang mentoring or training. Tignan nyo yung mga laging nasa mentoring at training, yan ang laging nasa gawain. Pero yung nawala na sa mentoring, uy! Dumating ka! Bigla na lang sumusulpot once a month, no? Ikaw pala yan. Sino ba invite sa'yo? Gawain pa na ko. Yun lang nakalilim pala. Hindi lalim, nakalilim. May mga disciples tayo kami nakalilim. Tapos mag-live muna ako. Ano bang, ako na naman topic. Listen tayo dyan. Lip the group. Diba? Kasi nga wala sa mentoring. Wala sa training. Sabi niya sa next verse ko. Basahin mo sis. 1, 2, 3. Basahin natin. 1, 2, 3. Wala. Talagang nag-atin pa kayo mentoring. Basahin niyo. 1, 2, 3. Everyone you have learned from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. So, see, God works continuously to train, to encourage believers, disciples, para lumago. Okay, next verse pa na kasi wala na tayong oras eh. Go. Proverbs 27:17, go. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Yeah. So God designs relationship sa bawat isa. For us na ma-encourage, lalo sa parang ano ngayon. Yung believer to believer. Kami, mga pastor, nakikita. Nag-uusap kami hanggang alas 4 madaling araw. Pinag-usapan namin, demonyo eh. Grabe. Ano yan? Wala isang leader ko na demonyo na naman. So, kailangan talaga i-encourage na natin. Parang ganito. Kaya may PID, kumusta ka na? Okay lang. Kumusta ang work? Diba? Kasi, kailangan natin yan eh. Okay, last. Anong sabi niya? Sa number 4, kailangan engage in world missions. Dapat kasama ka sa mission. Hindi ka pwedeng selfish na Kristiyano. Meron nakita ko sa Facebook, sumisikat eh. Sino pastor mo? Si Lord. Sino mentor mo? Si Lord. Nakikipag-diskusyon pa eh. Parang pag nasarap, ang sarap. Di ba siya sasabihin niya si Lord daw? Hindi naman ganun. Kailangan mo ng church. You cannot have yung bunagin ako. Sino pastor mo? Wala, basta sa YouTube ako. Sino? Si Miles Moro, patay na nila. So, kailangan mo. Of course, maganda yung mga message doon. Pero kailangan may pastor ka, may church ka, nasa ministry ka, nag-aatin. Alam mo itong maganda pag na-engage kayo. Leaders! Sino dito yung mga life group leader? Taas kamay. Sino dito yung may ministry sa worship, ushering? Di ba? Pag na-engage kayo sa church, kahit lalo pag life group leader kayo, meron yung time talaga na pagod ka, talagang masakit ang ayaw mo muna magsimpay kasi pero ang iniisip ko na kung anong sasabihin ng mga disciple ko. So ngayon, dahil engage ka talaga kahit masakit na yung quit mo, sisimba ka talaga eh kasi iniisip mo sila eh. Pero kung mag-isa ka lang walang ministry, ano ka? Lulubog lilitaw ka. Trip lang yan pagsimba. Simba lang ako trip ko. Huwag niyo pakialaman. Kasi hindi ka involved. Eh kung gusto mo na ma-involve, you need to be engaged sa world. In world mission, ibig sabihin, kailangan ma-engage ka sa gawain ni Lord. Alam mo kung bakit? Doon mo makikita yung provision. Wala akong nakita nagsisimba once a month, tapos mas pinagpala sa mga nagdi-disciple. Eh kung ganun din naman pala lakaran ni Lord, once a month na lang tayo. Amen. Pero, let me explain. Mahirap din naman na nagmi-ministry ka, nagdi-disciple ka, pero still, wala kang intimate na relasyon. Yung intimacy, important ito. Kaya minsan, bakit nagmi-ministry ito? Kumakanta to. Pero bakit ang buhay? Kasi nga walang intimacy. So, intimacy is. So now, next, sabi niya dyan, how do you fund the Great Commission? Number 1, kailangan, ilagay mo dyan next, the provision is in the church. Alam mo, ito, as we end, gusto ko magpasalamat sa bawat isa. Kasi alam nyo, through your giving,
through your seed, marami tayong naabot na kaluluwa. Alam nyo, sabi ng isang kaibigan ko, Pastor, Zoom na lang kami simula nung tapos, tumawag siya ng isang araw. Pastor, kumusta? Kumusta yung mga membro mo? Nung nakikimaritis lang pala. Okay, tuloy ang gawain. Wala na ako, wala na. Kasi, aside sa 50%, wala nang work. Karamihan na membro niya kasi sa hotel. Hindi na namin kaya yung place. So, hindi na kaya may makapag face to face, mahal na yung huli. Ano? Kami, praise God naman. Alam mo kung bakit nagtutuloy tayo? Dahil generous kayo. Amen. Parang hindi ka naniniwala. Parang, generous na kami, nagpawasan naman. Alam mo, ito yun. Maunawaan nyo that dapat nabubuhay po tayo. Listen to this, listen. Nabubuhay tayo sa tanim, hindi sa sahod. Kasi minsan ganito, dapat principle yan eh. Totoo yung sinabi ni Bishop. Dapat, isang Kristyano nabubuhay sa tanim, hindi sa sahod. So dapat kayo, ano sabi niya sa Bible? Huwag ka pumunta sa church na walang nakaready para sa Lord. So dapat, meron kang seed. Pupunta doon. Lord, ito yung seed ko para sa anak ko. Amen? Ito yung seed ko sa pang-college niya. Ito yung seed ko sa pinagpipray naming bahay. Hindi pwedeng, wala, okay na yan. Nag-online ako once a month, okay na yun. Mali yun. Mali yun. Minsan sa ka-online nyo, naging ko na kayo, naging 2 hours na kayo, ang dami yung namimiss. Dapat pupunta ka, hindi, nagaling sa puso mo, Lord, ito seed. Now, sa seed nyo na yan, dahil may tinanim ka, may aani yan. Principle yan, di ba? Lahat yan principle eh. O ano principle? Gaano kalaki ang tinanim, ganun din ang aanihin. Kung kaliit, ganun din. Alam mo naman, isang buto, tapos 10 buto, ang 10 santo ang kailangan mo. Principle yan eh. Minsan, meron pa yung kinukontra yung spirit niya, mali. So dapat marunong ka magtanim talaga. Ngayon, bakit mo tinatanim? Para sa mission ni Lord. So ngayon, I have to explain this. Alam niyo po ba na kahit hindi ka nag-i-invite, through your giving, maraming naabot? Ito, si Bishop Daniel tumawag kahapon. Wala na daw pagkain yung mga bata. Okay, we will send. We will send tomorrow ha. So anong isi-send natin? Saan galing yun? Sa inyo. So kaya pala kayo pinagpapahala. Ngayon, hindi na ako magsisip, nabawasan ako. Pag ganyan mentality mo, mali. Mali. Kasi there are 3 kinds of heart na nagbibigay. Isang puso na ibabribe niya si Lord, isang puso na nagyayabang, at isang puso na nagtatanim kasi mahal niya ang Panginoon. Amen. Dapat pag nagtatanim ka, dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya nga dapat hindi mo kinukontra yung pagtatanim, yung pagbibigay kay Lord. The more na kinukontra mo, the more na wala kang provision kay Lord eh. Kasi bakit? Sa dami mong kukontrahin, si Lord pa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang kontrabida. Di ba? Wala akong nakita na palabigay kay Lord na naghirap. Amen. Kasi ang principle ng Panginoon, it is better to give than to receive. Amen. Ang maghihirap yung laging nagre-receive. Principle yan eh. So praise God. See, sabi niya dito, no? Your harvest is determined by your seed. What you sow today, shape the life you step in tomorrow. So ngayon, kapatid, bago tayo mag-seed, mag-pray muna tayo. Ipag-pray nyo, pero ito yon. Sa panahon ngayon, maraming mga kapatid na mga nangangailangan. No? So, sabi ko sa finance, this is the time na church ay ibigyan ng mga grocery. So, maaaring kayo, napiktuhan kayo, wala na talagang pangkain. Please, contact Brother Darwin or Sis Gisa. O sa akin, anong sitwasyon nyo? Pastor, wala na talaga eh. Walang problema dyan. Tayo dito, minsan nangyayari yan. Pero lahat ng nangyayari sa atin, may message si Lord. Ngayon, kung tayo naman,
ay ginagamit ni Lord para maging blessing, ituloy mo lang pagtatanim kasi principle yan. Okay? Kasi alam nyo, minsan, mahirap po kasi. Sabi niya sa next verse, basahin mo. Sabi niya dito, basahin mo sis ng malakas. Go! Philippians 4 verses 15 to 16. And you Philippians yourself know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Ibig sabihin, God provides through the faithfulness and generosity of those genuine disciples. So, sabi niya dyan, in you, Philippines, yourselves know that, Philippines, eh, di ba? Sabi na, palitan natin, in you, Filipinos, yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Grabe. Sinasabi niya dyan, in you, GR, in you, John, yourself. Sinasabi niya yan sa mga nagtatanim. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. So, bawat individual, ginagamit kayo. So, dapat masaya kayo. Okay? Hindi pa pwede na ganito lang yan. As I end, dalawang klase lang yan. It's either napakapulubi mo nung araw, kaya hindi ka magtanim kasi galing ka sa kapulubihan. Or dahil grabe ka magtanim, dahil galing ka sa napakapulubi ng buhay. Simple lang yan. It's very, very important. So, sobrang kapulubihan nung lumaki ang income, naging greedy. Sa sobrang kapulubihan, galing doon, grabe naman magbigay. Saan tayo doon? The truth is, we came sa ganun sitwasyon. Sa akin, galing ako siya, nakita ko. And praise God! As we stand, worship team, Sis Jima, Brother Mike, palakpakan po natin, Panginoon. Bago tayo